Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasunog na gusali sa San Francisco High School sa Quezon City. Agad na ipinagutos ng Pangulo ang pagpapatayo ng bagong gusali para ma-upgrade ito at hindi na maulit ang insidente. Si Gab Villegas sa report. Halos maabo ang lahat ng laman ng gusaling ito sa San Francisco High School sa Quezon City. Tinupok ng apoy ang mga kagamitan gaya ng mga libro at mga upuan. Hindi rin mapakinabangan ang 10 silid-aralan dahil sa pinsala ng sunog. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa paaralan. Inikot niya ang apektadong school building. Batay sa assessment ay hindi na advisable na magamit pa ang gusali. We must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga siyempre yung mga structure dito, kaya kailangan talagang gibahin. Buti lang hindi inabot yung katabi na building na within 30 minutes naman yung ating mga bumbero, within 30 minutes na wala na yung apoy. Ibinahagi ng Pangulo na nirekomenda ng Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng 4-story building kapalit ng bahaging ito na eskwelahan. Pagkakataon na rin ito na ma-upgrade ang building at matiyak na hindi na mauulit pa ang ganitong insidente. Ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng 1 taon ayon sa DPWH. Target na matapos ang bagong gusali sa loob ng 1 taon. Kasabay niyan, tiniyak ng Pangulo na babantayan na rin ang iba pang eskwelahan. Yun ang kailangan natin bantayan. Siguro we have to send out, we have to also, dahil ang mga school room natin, ang mga school building natin, mga school facilities natin, medyo luma na rin. Yung sa electrical, kinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, yung iba aircon, kaya talagang overloaded na, kaya nagkakaganto. Kaya siguro we have to look at the other schools also, na tiyakin na at the very least, may magandang fuse box para hindi makapag-overload sa ating electrical systems. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo na maibibigay ang pangangailangan ng mga apektadong guro at estudyante. We just continue to make sure that the children are able to attend class, that the teachers have what they want. Yung mga nasirang gamit, we will replace it. School supplies not only of the children but also the teachers. Sa kabila ng nangyaring insidente, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kanilang pansamantalang classroom. Nagbahagi na rin ang Department of Education ng mga bagong computer na magagamit sa pag-aaral. Nasa mahigit 600 estudyante ang apektado ng nangyaring sunog. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.